Naitanong mo na ba sa sarili mo na kung bakit parang walang kahirap-hirap sa iba na magpayaman? Samantalang ang iba, sa kabila ng pagtatrabaho ng husto, ay nahihirapang pagkasyahin ang kanilang pera sa ilang linggo. Ang sagot, kadalasan hindi sa swerte, hindi sa mindset. Ngayon, susuriin natin ang isang kwento na sumasaliksik sa konseptong ito. Isang kwento ng dalawang ama na bumuo ng magkaibang kapalaran. Ito ang Rich Dad Poor Dad story. Kaya makinig ka sa kwentong ito dahil baka ito na ang babago sa takbo ng iyong mundo. Ito ang kwento ni Robert Kiyosaki at ang dalawang ama na humubog sa kanyang pangunawa tungkol sa pera. Ang isa ay ang kanyang biological na ama, isang taong may mataas na pinag-aralan, isang PhD o isa ng ganap na doktor sa filosofiya, na kumakatawan sa tradisyonal na landas. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng edukasyon, ang seguridad ng isang matatag na trabaho at ang kahalagahan ng pag-iipon. Itinanim niya kay Robert ang kahalagahan ng masipag na pagtatrabaho at pagiging profesional o eksperto. Ang poor dad ni Robert ay pinahahalagahan ang seguridad sa trabaho na higit pa sa lahat. Umakyat sa corporate ladder, kumita ng mga promosyon at pagtaas ng sweldo. Ngunit parang palaging isang paycheck o sweldo lang ang layo nito mula sa financial strain o kawalan ng pera. Itinuro niya kay Robert na maging isang mabuting empleyado na maghangad ng katatagan, ngunit hindi sinasadyang ipinasa ang kanyang sariling mga financial anxiety. Ang isa pang ama sa buhay ni Robert ay ang tatay ng kanyang matalik na kaibigan. Isa itong high school dropout, ngunit isang self-made millionaire. Siya ay isang negosyante at isang kapitalista. Siya ang rich dad ni Robert na nagturo sa kanya sa mga paraan kung paano magpayaman. Robert, ang pera ay isang kasangkapan. Maaari itong magtrabaho para sa iyo o maaari kang magtrabaho para dito. Ang tanging susi ay dapat mong maunawaan kung paano ito gumagana. Hinamon ng rich dad ang mga pagpapalagay o mga nalalaman ni Robert tungkol sa pera. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng financial literacy, pag-unawa sa mga asset at liabilities, at pagbuo ng mga negosyo. Ang mga asset ay naglalagay ng pera sa iyong bulsa. Ang mga liabilities naman ang nag-aalis nito. Robert, dapat kang tumutok sa pagkuha ng mga asset. Magtayo ka ng sarili mong negosyo. Huwag kang umasa sa isang trabaho para sa iyong financial security. Itinuro niya kay Robert ang kapangyarihan ng pamumuhunan, ang kahalagahan ng pag-unawa sa cash flow, at ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuting utang at masamang utang. Hinikayat niya si Robert na mag-isip tulad ng isang negosyante, kumuha ng mga kalkuladong panganib at talunin ng takot sa pagkabigo. Itinanim ng rich dad ni Robert sa kanya ang paniniwala na ang financial intelligence ay isang kasanayan na maaaring matutunan. Itinuro niya kay Robert na ang takot at pag-aalinlangan sa sarili ang pinakamalaking hadlang upang maging malaya sa paggasta, at ang pagkuha ng mga kalkuladong panganib ay mahalaga para sa pagbuo ng kayamanan.
Ang kwento ng dalawang ama ay hindi tungkol sa pagyaman ng mabilis. Ito ay tungkol sa financial empowerment. Tungkol din ito sa pag-unawa sa kapangyarihan ng financial literacy, ang kahalagahan ng pagbuo ng mga asset, at ang lakas ng loob na ituloy ang iyong pangarap na kalayaan sa paggasta ng salapi. At ang kwento ng dalawang ama ay tungkol sa pagkontrol sa iyong financial destiny. Ang Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki ay hindi lang basta isang libro. Ito ay isang financial phenomenon. Ito ay naging isang pundasyon ng personal finance para sa marami na nagpasimuno ng mga usapin at humahamon sa mga nakagawiang paniniwala tungkol sa pera. Bagamat kontrobersyal sa ilang mga tao, ang pangunahing mensahe nito tungkol sa financial literacy at pagbuo ng kayamanan ay umalingaw-ngaw sa milyong-milyong tao. Ang kwento ni Kiyosaki ay personal. Ikinwento niya ang kanyang paglaki kasama ang dalawang tatay, ang kanyang tunay na ama na tinuringan niyang poor dad, isang may mataas na pinag-aralan ngunit nahihirapan sa pananalapi, at ang tatay ng matalik niyang kaibigan na itinuring bilang rich dad, isang high school dropout na naging multi-millionaire. Inihahambing ng libro ang kanilang mga mindset tungkol sa pera na inilalarawan kung paanong ang kanilang magkaibang paniniwala at mga aksyon ay humantong sa magkaibang resulta. Binabalangkas ng libro ni Robert Kiyosaki ang mga pangunahing aral na natutunan niya mula sa kanyang rich dad. Kabilang ang una, kahalagahan ng financial literacy. Ang pag-unawa sa mga financial statement, asset, liabilities at cash flow ay mahalaga para sa paggawa ng mga informed financial decisions. Pangalawa, magkakaiba sa pagitan ng mga asset at liabilities. Ang mga asset ay naglalagay ng pera sa iyong bulsa, habang ang mga liabilities ay nag-aalis ng pera. Pangatlo, ang kapangyarihan ng pagbuo ng mga negosyo. Ang paglikha at pagmamay-ari ng mga negosyo ay maaaring bumuo ng malaking kita at magbigay ng financial freedom. Pang-apat, ang kahalagahan ng pamumuhunan. Ang pamumuhunan sa real estate, stocks o iba pang mga asset ay maaaring bumuo ng passive income at magtayo ng kayamanan sa paglipas ng panahon. At panghuli, panlima, pagtagumpayan ng takot at pag-aalinlangan sa sarili. Binibigyang diin ng libro ang kahalagahan ng paglaban sa takot at pagkuha ng mga kalkuladong panganib upang makamit ang financial independence. Ang Rich Dad Poor Dad ay hindi isang get-rich-quick scheme. Ito ay isang panawagan sa aksyon para sa mga mambabasa na kontrolin ang kanilang pananalapi, turuan ang kanilang sarili at mag-isip ng iba tungkol sa pera. Hinihikayat nito ang mga mambabasa na hamunin ang nakagawiang karunungan at ituloy ang financial independence sa pamamagitan ng entrepreneurship, investment, at pagbuo ng mga asset. Bagamat ang libro ay may mga kritiko na nangangatwiran na ang ilan sa mga payo nito ay masyadong simple o mga personal lamang na kwento ni Robert Kiyosaki, ang pangunahing mensahe nito tungkol sa financial literacy at pagkuha ng responsibilidad para sa sariling kinabukasan ay nananatiling makapangyarihan. Ito ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na individual na natuto ng higit pa tungkol sa personal finance, natutong magsimula ng negosyo at natutunan
unang ituloy ang kanilang pangarap na financial freedom. Malamang ngayon ay napapaisip ka na baka sa maling landas ka napunta. Ngunit tandaan mo, balanse lang ang mundo dahil hindi naman pwedeng maging mayaman ang lahat ng tao. Pero kung nais mo talagang mabago ang iyong kinabukasan, magsisimula yan kung uumpisahan mo na ang iyong unang hakbang. Hindi ito ang kabuuan ng libro, ngunit naway naunawaan nyo ang konsepto. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag nyong kalilimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dahil ang misyon ng GL Projects ay gawing disiplina ang inyong mga motibasyon sa pamamagitan ng mga aral na aming ibinabahagi. Kaya kung sa amin kayo ay nakasubaybay, mabuhay. Dahil dito, kayo ay matututo tungkol sa mga aral ng buhay.